Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin, yung sa Comelec pa rin po. So, kasi di ba naka-video natin, sinabi natin na yung napag-usapan natin, inaakusahan ni Erice na may isang Comelec official daw, di umano, yung tumatanggap daw ng mga ng bayad galing daw sa ibang bansa. So, nakaka-receive siya ng mga ang pera galing sa ibang bansa, may mga property pa raw sa ibang bansa. At the same time, may mga bank accounts na sinasabi pagmamay-ari raw ng isang Comelec official na hindi naman pala verified. So dito, itinanggi na ngayon ni Erice kung sino yung government official na tinutukoy niya at hindi daw niya, kumbaga, wala naman daw siyang pinapangalanan. Although, totoo naman, wala siyang pinangalanan na pangalan doon sa Comelec official, pero panoorin po ninyo yung bawi niya po rito. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot naman yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Itinanggi ni dating Caloocan City Representative Edgar Egay Erice na si Commission on Elections o Comelec Chairman George Erwin Garcia ang tinukoy niyang Comelec official na tumanggap ng perang aabot sa $15 million mula sa South Korea. Sa panayam kay Erice, sinabi nito na wala siyang partikular na binanggit na pangalan kung sino ang nasabing opisyal. So ibig sabihin, chismis yung kinakalat nito ni Erice. Oo, wala nga siyang binanggit na pangalan, pero siyempre, sino ba yung mga dapat na, sino ba yung sa tingin natin na pwedeng tumanggap ng ganong kalaking halaga? $15 million yung pinag-uusapan dyan. Dollars, hindi peso. So, ibig sabihin, pag kinonvert mo yan, medyo malaki-laki yan. Di ba? So, nagpaparatang na may isang Comelec official daw na tumatanggap ng ganong kalaking halaga na hindi naman niya mabanggit kung sino yung pangalan. So, dahil sabihin natin, kumbaga, inako na ni Comelec chairman yung paratang. Kumbaga, since hindi nyo kayang pangalanan kung sino, sige, ako na yung aako para at least, kumbaga, may salba man lang niya yung mga kasamahan niya na pwedeng sila yung pinaparatangan. Pero siyempre, alam naman natin ang target talaga dyan is yung pinakaulo. So, yung chairman mismo yung aatakihin dyan, yun talaga yung target. So, kumbaga, parang inassume na lang ni Garcia na ako yung tinutukoy nito dahil nga siya yung nag-approve na mapalitan yung Smartmatic, na marami ang nagagalit na bakit pinalitan. Siyempre, maraming issue yung Smartmatic. Gusto magkaroon ni Chairman Garcia ng malinis na eleksyon na mawala yung agam-agam na nagkakaroon ng dayaan. So, kaya pinalitan. Dahil nga yung Smartmatic, maraming issue yan, hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. May mga bansa nga na binan na yung Smartmatic dahil nga dahil nga na-involved nga sa mga ganyang klaseng issue, kaya hindi nila kinukuha. So dahil nga nagpalit na tayo ng provider para doon sa election natin dito sa starting na midterm election, hindi yan ikinatuwa ng mga hindi sila kumbaga ayaw nila ng pagbabago na ginawa ng Comelec. Kaya ito, inaatake ngayon yung Comelec na sinasalag ngayon ni Chairman Garcia. Tuloy. Kasama din niya sa sulat ang dokumentong naglalaman ng sensitibong impormasyon na sa paniniwala niya ay dapat tingnan at magkomentaryo si Garcia. Wala. Ang sabi ko, he's the chairman. He's the chairman of Comelec. His obligation is to investigate this because this is a very serious matter. Pero sa sulat nito kay Chairman Garcia, partikular na binanggit nito ang linyang your banking history and details na tumutukoy kay Garcia. Ayon naman kay Garcia, Tapos ka. Naka-attach dun, malinaw, binanggit your bank statement. So, tinutukoy niya talaga si Chairman Garcia. Base rito sa sa dokumento nga nilabas ni Chairman Garcia, siya yung tinutukoy ni Erice. Tapos magpapalusot niya si Erice na wala daw siyang tinutukoy na pangalan. Diba? Kung di ko ba kumbaga parang dito nabahag yung buntot ni Erice dahil
na booking yung mga bank statement na hawak niya na sinasabi bank statement daw di umano ng isang COMELEC official, lahat doon puro hindi nag-i-exist. So gawa-gawa lang, hindi totoo. Fake kung tawagin niya, fake bank account. So naduwag dito si Erice, medyo biglang kumabig na hindi nga daw niya tinutukoy si Chairman Garcia. Ganda sanang mag-issue ng waiver ang sino mang nag-aakusa para pag-asampa naman nila ng kaso. Sa ngayon, 4 sa 6 na local bank accounts na isinumite ni Erice ang napatunayang peke o hindi umiiral na account. Ayon pa kay Commissioner Socorro Inting, bilang isang dating huwes, ang dokumento ni Erice ay hindi tatanggapin sa korte na ebidensya dahil sa isang nakitang peke ay lalabas na peke na ang lahat. False in one thing, false in everything. Kitang-kita na sinamahan ng mga false accounts. So, ibig sabihin yan, malamang false accounts din yung nakalista doon. So, this puts a Yan yung problema, di ba, sa ginawa ni Erice, na siya'y nakatanggap ng mga package na naglalaman daw ng mga ganyang mga dokumento. Hindi niya binerify. Ang nag-verify pa si COMELEC chairman. Ngayon, sabi nga dito di Madam na dating West, na kapag nag-submit ka ng peking dokumento at napatunayan yung iba dyan peke, so i-assume na ng korte na lahat yung peke. Biriin mo sa 6 na bank account na ibinigay, na local bank kasi alam ko 14 kata yan. So may 6 na local bank. Lahat yun, may 4 na ron, fake. So i-assume na nila yung 2 natitira, fake na rin. Diba? Doon pa naman, halatang paninira na yung ginagawa ng nung nagbigay ng ng dokumento kay Erice. Halatang paninira na lang. Na hindi naman yun ang masakit doon, hindi binerify muna kung totoo ba yung account na yun. Inassume kaagad niya na totoo. So hindi man lang siya kumuha ng certification sa bangko para patunayan na totoo yung mga account na yon. Kasi kung doon pa lang nakita niya na kaagad na fake yun, na walang ganong klaseng account, ano intensyon mo para ilabas pa yan sa media? So ibig sabihin talaga nagpapapansin ka lang sa media. Dahil ano bang event na meron tayo ng mag-eleksyon, siyempre kanya-kanyang pakulo, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang kanya-kanyang para mapansin, kanya-kanyang papansin ko. So, yun yung naging diskarte niya na, o nga naman, 2 birds in 1 stone itong mangyayari. So, nakapagpamedya na siya para sa kanyang publicity. At the same time, kumbaga, nabira niya pa yung COMELEC. So, ganyan yung nangyayari rito. So, yun nga lang, medyo ang kabig nga niya, hindi daw niya pinangalanan si COMELEC Chairman Garcia. Pero, base na rin dito kay Chairman Garcia, naglabas siya ng dokumento na mukhang siya naman talaga yung tinutukoy kasi binanggit yung your bank statement So, ibig sabihin, sa kanya naka-address at ang sabi your bank statement. So, ina-assume na sa kanya yung account na yun. Pero, siyempre, may kabig dito si Erice. Naduwag. Diba? Yung, parang pinakano dyan, nabahag yung buntot. So, abangan natin kung dapat nga dito magsampa ng kaso rito si Chairman Garcia. Kasi yung paratang sa kanya medyo marumi o sabihin natin libelous yung naging paratang sa kanya. So tingnan natin kung magsasampa ng kaso rito si Chairman Garcia para at least matapos na yung issue na yan. Kasi doon pa lang malinaw, naggawa-gawa lang So ayun ang abangan natin. So maraming salamat sa panood. Ingat po kayo lagi. God bless.